Write the check. Walk away with 1 million pesos. O sasagot ka for 2 million or 150,000. Mga inig, nakita niyo ba yung batang naglalaro dito kanina? Parang nakamaong short siya, tapos yung t-shirt niya blue katulad nung tungsot mo. Nandun po yata. Salamat ha. Carl! Sabi ko naman sa'yo, huwag kang aalis doon, di ba? Sabi ko maglaro ka lang doon. Ayaw po nila ako kalaro, Nay. Mukhang mababait naman ang mga bata dito, ha? Pero ayaw po Ayun nila nga. ako kalaro. Ay, naku, Carl. Halimaw daw po ako. Mimiyak mo. Anak, hindi ka halimaw. Hindi ka mimiyak. Hindi ka mumu. Naintindihan mo? Alam ko naman po yun, Nay. Kaya nga hindi ko na lang po sila pinapansin. Anak, sa susunod na may tatawag sa'yo ng halimaw, mimiyak, mumu, kung ano-ano pa, huwag kang maniniwala. Para sa nanay, special ka. Mahal na mahal kita. Mabait kang bata at matalino. Sa gabi pong ito, mga kapatid, ay matutunghayan natin ang natatanging kwento ng pagmamahala ng isang ina at ng kanyang anak. Isang kwentong maghahatid sa Star Confessions tungo sa isang programang mas hihipo sa inyong puso at kukurot sa inyong damdamin. Sa murang edad, nakaranas siya ng kalupitan dahil sa kanyang kakaibang itsura. At upang makaiwas, libro ang kanyang naging takbuhan. Ang mga libro ding ito ang huhubog sa kanyang pagkatao at magdadala sa kanya ng tagumpay. Ngayong gabi po, mga kapatid, dito sa Star Confessions, tunghayan po natin ang makabuluhang kwento ng buhay ni Carl Jonathan Aguilar, ang kauna-unahang nanalo ng 2 milyong piso sa Who Wants to be a Millionaire ng TV5. Baka raw, makaalis na ako itong buwan na to. Yung placement fee na lang ang inaantay. Pero Al, di ba? Mahirap ang buhay sa Saudi. Mahigpit daw doon eh. Connie, pinag-usapan na natin to, di ba? Wala namang mangyayari dito sa atin sa Pilipinas eh. Sa Saudi, dollar ang kikitain natin. Nay, hindi ba real ang pera sa Saudi, hindi dollar? Oo, anak. Real nga ang pera sa Saudi. Pero dollar ang ibabayad nila sa tatay mo. Nay, saan po ba kayo maaansay? Sa Riyadh o Maka? Anak talaga, para kang naglalakad na libro. Bakit? Ano bang alam mo tungkol sa Saudi? Nay, yung Riyadh, yun po ang kapital ng Saudi. Yung Maka, yung pinaka-banal na lugar nila. Wow, ang galing naman ng anak ko. Sige nga, susubukan kita. Ang tatay, maa-assign sa Alcobar. Gaano kalayo ang Alcobar sa Pilipinas? Nay, akin na po yung susi. Susi? O saan naman pupunta? Mga libro na naman yan. Malamang ngayon nga, eh, oh. Tay, Oh, ito po ang Alcoban. Naku, yan layo pala ng Alcobar sa Pilipinas. huwag ka malungkot. Mabuti pa ganito. Ano ba gusto mong pasalubong? Tip ng Beatles po, tay. Tsaka Rolling Stone. Ito po, basahin niyo po. Ito ba listahan mo? Ba, dami nito ah. Anak, pagalis ng tatay. Ikaw na bahala sa nanay mo, ha? Tutulungan mo siya sa pag-ayos ng bagong titirahan nating bahay. Lilipat po tayo. Anak,
kailangan natin ibenta ang bahay na to. Nang sa ganun makakuha tayo ng perang pambayad sa placement fee ni tatay. Amo anak, pagbalik ng tatay, makakabili na tayo ng malaking bahay. Saka, mapapa-operahan na kita. Kahit hindi na po ako maoperahan, ay. Ay, umaman na tayo. Abang mayaman na tayo. Hindi nga naaalis, ha? Inuha na lang, laging alaman namin ni nanay. Huwag ka mag-alala, anak. Pangako sa'yo, pag mayaman na tayo, hindi na alis ang tatay. Halika, pumasok na tayo. Alam mo, tuntua ako sa'yo, ha? Dami mong alam talaga. Bilib na bilib ako sa'yo. Paano, Carl? Ikaw nang bahala sa nanay mo, ha? Huwag mo sana siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Saka mag-aaral ka mabuti, ha? Pangako mo sa akin yan. Ayoko mababalita sa nanay mo na umababa ang grades mo. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang naman ako, eh. Pagbalik ko, pagagawa natin ng bahay. Saka anak, papayos natin to. Ingat ka. Mabalik din ang tatay. Nandiyan na pala si Carly. Ba't ngayon lang umuwi? Baka dagit pinapuwi mga ang Mimi. Anong meme? Mimiyak? Mimiyak pagkakalam ko ano eh. Bing? Bingot! Oo, bingot. Oh, mamili kayo. Mimi? Yeah! Bingot! Iiyak si Mimiyak! Iiyak si Mimiyak! Iiyak si Mimiyak! Iiyak si Mimiyak! Tay, nagalit. Tara na. Iiyak si Mimiyak! Iiyak si Mimiyak! Iiyak si Mimiyak! Mimiyak, tara, laro tayo! Takot mag-basketball yan, baka madagdagan Mimiyak niyan. Tara! Carl? Andito ka na pala. Ano? Merienda ka na muna, magbihis ka na. Halika na. Carl, ikaw ba nagsulat nito? Baka naman pinasulat mo to sa nanay mo o sa tatay mo, ha? Marami yung trabaho yung nanay ko, ma'am. Yung tatay ko naman ho, nasa Saudi. Kaya kung gusto ko man magpatulong, hindi rin pwede. Binibiro lang kita. Alam ko naman magaling ka eh. Pero ngayon ko lang nalaman na may itinatago ka palang galing sa pagsusulat, ha? Naghahanap ang school natin ng panlaban para sa essay writing contest. At irerekomenda kita para ipadala ka sa Baguio. Sa Baguio po? Pero ma'am, Jack, magagaling yung mga papadala dun. Carl, magaling ka rin. Ayaw mo lang tanggapin. Basta, ire-recommend kita dahil feeling ko ikaw magdadala ng medalya para sa school natin. Mamili naman tayo ng iba. Ba't ba ayaw niyo kay Carl? Dahil sa itsura niya. Hindi naman. Si Carl kasi hindi pa nakakapag-join ng kahit anong writing contest. Besides, hindi yata naman prosigido si Car. Ikaw lang nagpuprosige.
Dahil naniniwala ako kay Carl. Bahala ka nga, ang tigas ng ulo mo. Kausapin mo na lang English coordinator. Kakausapin ko nga. Oh, Carl. Ma'am, wag na po ako yung ilaban niyo sa Baguio. Baka bumapaya yung school natin. Ano nakakahiya? Huwag na huwag mo ikakahiya ang sarili mo, no? Yung mga nanlalait sa'yo, yung mga yon, sila ang dapat namaya sa balat nila. Ma'am, hindi po kasi yun eh. Carl, ito na ang pagkakataon mo para patunayan ang sarili mo. Alam ko lahat ng hirap na dinaranas mo. Ang panunukso, lahat. Ngayon, patunayan mo sa kanila na hindi ka dapat nila pinagtatawanan lang. Pero ma'am, baka... Wala nang pero-pero, Carl. Basta ikaw ang the best sa school, kaya dapat ikaw ang ilaban. Ngongo ka man o hindi. Ay, naku, sorry, Carl. Sorry, ah. Nay? Nay? Bakit mo? Nanalo ka, anak? First place po. Congratulations. Ang galing-galing ng anak ko. Nay, may problema ka? Wala. Wala. Carl. Ang tatay mo. Bakit mo? Ano pong nangyari kay tatay? Connie, anak, malapit na ako umuwi. Pero sorry, walang naipon ng tatay eh. Pero huwag kayong mag-alala. Babawi ako. Giginhawa din ang buhay natin. Huwag ka mag-alala, anak. Nabigo man ng tatay. Hindi ka mabibigo kay nanay. Pangako ko, magagamot kita. Pag-aaralin kita. Lahat gagawin ko kahit ano. Kahit gumapang ako sa hirap. Pangako ko, anak. Makakatapos ka ng pag-aaral. Kasama man natin o hindi, ang tatay mo. Mula noon, hindi na naging maganda ang samahan ng aking ama at ina. Hanggang sa tuluyan ng naghiwalay ang landas nila. Sumama ng husto ang loob ni nanay. Pero ginamit niya ang kanyang sama ng loob para itaguyod ako ng mag-isa. Bagamat nawala ng haligi ang tahanan ni na Carl, hindi naman ito nawala ng suhay at ilaw sa katauhan ng kanyang ina. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang nanay ang nagsilbing tanglaw ni Carl sa pagtahak sa landas ng buhay habang siya ay nagbibinata. Isang buhay na punong-puno ng pagmamalupit mula sa kanyang kapwa. 50-50. Mawawala ang dalawang maling sagot. Tignan mo, Carl. Ang natira ay B60, D144. Ilan ang isang gross? I will go with the majority and may tiwala ko sa sagot nila. Whatever happens, okay na. So yes, final answer, D144. O de, sige. Gusto mo yan eh. 144 is the correct answer. Dahil sa panunukso, naging tahimik akong tao. Hindi kumikibo kung hindi kinakausap, hindi nagsasalita kung hindi kailangan. Pero swerte ako dahil nagkaroon ako ng mga tunay na kaibigan. Siya, pwesto kayo. Grabe, nakakainis. Oh, ayan na naman.
gagawin nila? Huli ka! Ito na to, no? Dito na, oh! Basa mo doon! Pahimik ka nga! Akin na! O yes lang, nasa na yung hinirap mong notes? Eto. Thank you nga pala. Salamat ha. Pinahiram mo ako. Ayun, nagawa ko rin yung homework namin. Kaya pa? Panigurado akong pinakamataas doon. O, nakita mo lang si Ina, nakalimutan mo ng sirayang salamin mo. Type mo pa si Ina? Ano bang type? Naku, kunwari ka pa. Eh, nagbablush ka na nga dyan. Hoy, crush-delicious mo yan, no? Diba? Crush niya yan. Hoy, umamin ka na. Crush mo yan, eh. Ano ba talaga nangyari? Shh, Carl. Kanina pa kita tinatanong, hindi mo ako sinasagot kung ano nangyari at nasira tong salamin mo. Nadapa lang ho ako, Nay. Nadapa o nakipag-away? Carl, anak, ingatan mo tong salamin mo. Itong buhay mo eh. Nay? Kumusta na kaya si tatay? Naku, bakit mo naman natatanong yung mga taong sumakabilang buhay na? Nay? Sumakabilang bahay. Malay ko. Eh, Nay. Si tatay ba yung first love mo? Ano ka ba? Alam mo, bakit mga ganyan ang mga tanong mo, ha? Saan ba patutungo yan? O siya ang first crush mo? Naku. Alam ko na kung saan patutungo yung mga tanong mo. Sige ka. Nay. Aminin mo, may crush ng anak ko, no? Sabi ko na nga ba eh. May crush ng anak ko! Alam mo, dapat ang isipin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi, pag na-in-love ka, magkaasawa ka, kahit pa paano magiging responsable kang tatay. May maganda kang kinabukasan. Nay, crush pa lang yung pinag-uusapan natin, umaangs ka na. Umaangs ka dyan. Saan pa ba patutungang crush? E di sa pag-aasawa. Anak, hindi masama magkaroon ng crush. Normal yun. Kaya lang, ayoko masaktan ka, Carl. Carl, huwag ka mag-alala, anak. Tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Ipa-o-opera kita. Pangako ko yun, di ba? Alam mo, nakausap ko na yung doktor. Kilala ka nga daw niya eh. Kaklase mo daw yung anak niya. Carl, ayusin ko yan. Huwag ka mag-alala. Espesyal ka sa akin. Mahal na mahal ka ni Nanay. Gagawin ko lahat para maging magandang kinabukasan mo. Di ba pangako ko yun sa'yo? Mahal na mahal kita, Nay. Sa anong syudad sa Amerika naganap ang Summer of Love noong 1967? A. San Francisco. B. New York. C. Miami. D. Los Angeles. Summer of Love 1967. Panahon to ng mga hippie, peace sign. Pero madami na ako nabasa tungkol dito. So I'll go with letter A, San Francisco. Nabasa mo yan.
Mga sari-saring music book, history book, and mahilig din ako sa 60s. 60s rock, Beatles, Jimi Hendrix, at si Janis Joplin. Ang Summer of Love noong 1967, ginanap sa Amerika, San Francisco! Oo nga, no? Di na masyadong halata. Hala, makakahanap ka na ng date sa grad ball, Carl. May date ka na ba? Sandali, kung si Carl naayos na yung nguso, baka pwede pa akong pumayat. At si Toti, baka pwede pang pumuti. Itong si Sunny na lang problema natin eh. Hindi na gagaling kabaklaan ito. Excuse me, hindi naman sakit ang pagiging bakla, no? Eh sana kung sakit to, nahawa na kayo. Tsaka isa pa, it's a blessing for me. At least ako, nagka-jowa na. Eh kayo, tapos eto si Carl, napaka-torpe nito, ni hindi nga magawang lapitan si Ini. Grabe naman. Aba, totoo nga ang balita. Sarado na ang biyak ni Mimiyak. At type pa pala nito si Ina. Sige nga, lapit ka kay Ina. Sabihin mong, Ina, pwede ka bang makadate sa graduation ball? Pwede ba, tigilan niyo na nga si Carl, kundi babato ko sa inyo tong bag ko eh. Tumbak lang to. Baka kampasin kita dito eh. Ops, ops. Saan pupunta? Hindi ka pwedeng umalis dito hanggat hindi ka pa lumalapit kay Ina para sabihin sa kanya, I love you, Ina. I want you to be my date. Nalapitan ko si Ina, hindi dahil sa utos mo, kundi gusto ko siyang lapitan para matigil na to. Yabang mo ah. Sige. Tingnan natin kung paano ka magmukhang tanga. Diba? Wala yan, pre. Wala talaga yan. Hi, Ina. Ako nga pala si Carl. Kabatch mo. May date ka na ba sa graduation ball? Kung wala, pwede ka bang makadate? Carl! Alas 8 yung graduation ball, di ba? Sundin mo ako ng 7. Ayoko malate. Naging matibay si Carl sa kabila ng mga pangalipusta. Hindi siya nagtago ng sama ng loob at hinanakit sa kanyang kapwa. Sa halip, ginamit niya ang mga kirot na kanyang naranasan bilang inspirasyon para lalo pang magsikhay sa pag-aaral. At sa tulong ng kanyang ina, na labis ang paniniwala sa edukasyon bilang pamanang hindi mananakaw ng iba. Itinuloy ni Carl ang pagnanais na makapagtapos ng kolehiyo sa kabila ng kawalan ng pera. After high school, nakakuha ako ng scholarship sa UP Cebu. Pero makaraan ng 2 taon ay nawala ang scholarship na yon. Kaya napilitan akong bumalik sa Maynila. Natigil ako sa pag-aaral para makatulong kay nanay. Naging katulong ako at messenger para sa mga kamag-anak ko. Nag-tutor din ako sa mga anak ng kapitbahay namin para magkaroon ng konting pera. Kasabay nito, naghanap ako ng eskwelahang makapagbibigay sa akin ng scholarship. Pero lagi akong nare-reject. Carl! Carl! Kain na, anak! Lumalamig na yung niluto ko. Ano ba? Kanina pa kita tinatawag. Nabusin ko lang po to, Nay. Ako, ayan ka na naman. Teka muna. Ano na nga palang nangyari doon sa eskwelahan? Nalakad mo ba? Opo, Nay. Nakuha ko na po yung result ng scholarship exam. Oh. Pasado naman po. Kaso, partial scholarship lang eh. Ay, salamat sa Diyos! Naku, anak. Kahit na partial scholarship lang nakuha mo, malaking tulong yun sa atin. Lalong-lalo na, ilang taon ka na hindi nakakapag-aral. Salamat. Pasensya ka na, anak, ha? Ngayon ka lang mag-aaral ulit.
Alam mo naman ang ginagawa ng nanay ang lahat. Pero talagang hindi natin mapagkasyang kinikita ko sa pag-tutor eh. Naku, Nay. Okay lang po yun. Basta nandyan kayo palagi. Sa kabila ng lahat, hindi niyo ko iniiwan. Ano ka ba naman? Bakit naman kita iiwanan ni anak kita? At bukod pa doon, ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamabait, at sadyang espesyal. Nay, di naman po ako espesyal. Katulad din ako ng iba. Hay nako, Carl. Maniwala ka sa akin. Alam mo, naniniwala ako na balang araw, sisikat ka ng gusto at mapapatunayan ko na espesyal ka nga. Tayo na. Kumain na tayo. Masamang pinaghihintay yung pagkain. Thank you po. Pasalamat tayo sa Diyos, may kinakain pa tayo. Ilang taon akong nagtiis sa college. Walang pamasahe, walang baon, walang pambili ng gamit. Wala lahat. Ang meron lang ako, tiyaga at lakas ng loob. Sabi ko, isang araw, matatapos din lahat ng hirap ko. Oh, Carl! Congratulations ulit, anak! Wali ka na! Kain na tayo sa labas! Bah, palig ka pa. Aba, syempre! Dalawa yata itong costume na pinatahi ko. Graduation mo! Salamat, Nay. Teka, magpapalit muna ako. Huwag mo nang tanggalin. Ayaw mo niyan. Sayang ang renta. Kailangan malaman ng lahat ng tao na graduate ka. O, di ba? Halika na! Tao po. Tatay mo. Tao po. Sige, kabain mo siya. Anak. Naparito lang ako para i-congratulate ka. Graduate ka na. Madali ka na makakahanap ng trabaho. Di pares ko, pagkagaling abroad, wala na akong makita ng trabaho eh. Gusto ko sana mag-abroad. Kaya lang eh. Matanda na tatay mo. Sige, anak. Yun lang ang gusto ko sabihin. Tutuloy na ako, ha? Tay, kain muna tayo sa labas. Di na siguro. Kayo na lang ng nanay mo. Naparito lang naman ako talaga para batiin ka eh. Sige. Tay, alam ko kailangan niyo rin to. Anak, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Dapat nga ako magbigay sa'yo eh. Kahit anong mangyari, Tay, tatay ko pa rin kayo. Hindi magbabago yun. Salamat, anak. Carla, alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Patawarin mo ako, anak, ha? Saan ba ang tungo? Itong buhay mo, itong buhay ko. Let's play. Who wants to be a millionaire? Carl,
Narito ang 2 million question. Ano ang tawag sa listahan ng mga dating ipinagbabawal na aklat ng Roman Catholic Church para sa kanilang kasapi? A. Index Literatura Prohibitre. B. Index Librada Prohibantum. C. Index Librodo Prohibitore. D. Index Librorum Prohibitorum. Something tells me I have to take the chance no matter what happens. So I'll go with letter D, Index Librorum Prohibitorum. Final answer. Index Librorum Prohibitorum. Yun. Ang tamang sagot! 2 million pesos! Ay! Nay, magkano ang siningil? 16. Eh di 1,999,984 na lang yung pera natin. Is that your final answer? That's my final answer. Uy, sorry kanina. Eh, kasi ninervyos na ako eh. Kaya parang gusto ko nang kunin mo na yung check ng 1 million. Alam mo naman ako eh. Mahina ang loob ko kapag nalalagay ka sa alanganin eh. Takot ako. Wala yun, Nay. Naalala mo nung sinabi ko sa'yo nung minsan na darating ang panahon, sisikat ka dahil espesyal ka. So, napatunayan ko na tama ako, sumikat ka na. Pero alam mo anak, hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Sikat ka na. Alam niyo, Nay, kayo yung espesyal. Kasi kayo yung unang naniwala sa akin. Pag tinutokso ako, kayo yung nagpapalakas ng loob ko. Pinagtatawanan, pero lalo niyo pinaramdam kung gaano niyo ko kamahal. Siguro kung wala ka, Nay, tagal na akong sumuko. Wala ang lahat ng to kung wala ka. Ang pinakamaganda, pinakamabait at pinaka-espesyal kong nanay. Love you, Nay. Oh, I love you too, anak. Ikaw ang biggest fan ko at ako ang biggest fan mo. Oh, kain na tayo. Nagutom ako, no? Lagi po tayo nagtatanungan mga kapatid, gusto mo bang maging milyonaryo? Siyempre ang sagot oo. Pero iilan lamang po ang pinagbibigyan ng kapalaran na maging milyonaryo. Tulad po ng kasama natin ngayong gabi, si Carl Jonathan Aguilar. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Nanay Chris. Okay, thank you so much. At nasubaybayan ko ang paglalaro mo sa Who Wants to be a Millionaire ni Mr. Vic Soto. Tanong ko lang, dati ka bang nanonood ng Who Wants to be a Millionaire? Opo. Talagang sinusubaybayan mo? Opo. At nung naupo ka, unang minuto na nakaupo ka kaharap si Vic Soto, anong naisip mo? Unang ilang segundo ng pag-upo ko sa hot seat, medyo kinabahan ako. Siyempre di maiwasan na baka mamaya ano mangyari. Pero habang tumagal yung laro, naging komportable ako. Carl, kumustahin ko ang father mo. Kasi nakarating sa akin ng impormasyon na ang kasama mo lang hanggang lumaki ka ay ang mama mo. Opo. Nalaman na ba ng tatay mo ngayon na nanalo ko ng 2 milyon sa Who Wants to be a Millionaire? Nalaman po niya. Nag-text na ba siya sa'yo? Nag-text po. At Kailan ang pinakahuli niyang pagte-text sa'yo, Carl? Actually, mga ilang gabi nang nakaraan, kinongratulate po ako, syempre. Carl, anong plano mo ngayon dito sa 2 milyon na pinanalunan mo? Syempre, yung primary na paglalaanan, yung na panalunan ko ay yung pagpapatayo ng sariling tirahan namin ng Mama mo. Kasi matagal na kaming nagrerenta sa kabutihan ng Diyos na tupad siya sa pagkapanalo ko. Okay. Ano ang masasabi mong magandang mensahe sa mga kabataang Pilipino tungkol sa kahalagahan ng edukasyon? Gaya ng sabi ko nung una, hindi mo alam kung saan mo siya magagamit. Kahit hindi sa isang game show, sa
sa pag-aaral. Siguradong magagamit doon, di ba? Tama po, tama po. Yes, okay. Carl, napakaraming nangarap, napakaraming nagkagusto, pero ikaw ang pinagbigyan. Congratulations sa iyo at maraming salamat sa pagtitiwala sa Star Confessions. Maraming salamat. Maraming salamat po, Carl Nanay Jonathan Christy. Aguilar. Thank Salamat you. po. Ang bawat tao ay ipinanganak na may kalakasan at kahinaan. Subalit para kay Carl, hindi naging kahinaan ang kanyang kapintasan upang magpatalo siya sa hamon ng buhay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kalakasan at likas na talino upang sa huli ay makamit niya ang mailap na tagumpay. 25 primera klaseng pagtatanghal. Alam mo na ba kung ano ang tunay ng pakiramdam ng iniwan? Ang babata niyo pa kung makapagsalita kayo, parang ang dami niyo ng pinagdaanan! 25 istorya ng luha at tagumpay. Ang swerte hindi ang kusang dumadating, ha? Ang swerte, Joseph, hinahanap pinagtatrabahuan. Na kinapulutan ng 25 inspirasyon sa buhay. Tama na! Dahil lahat ng kinita ko pinagpaguran ko, inuus ko dito sa bahay lang na ito. Kaya wala kayong karapatan na palayasin kami. Dahil akin ang bahay na to! Kaya buong pagmamalaki po naming inihahandog sa inyo ang aming bagong aklat ng mga dekalibreng kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sa bawat maningning na buhay ng mga bituin, ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confession.